Breaking news, mismong mga officials na ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei ang nagbabala na kinakailangang tanggapin na nito ang suggestion ng United States of America para sa isang nuclear deal at kung hindi, matatapos na raw ang kanyang rehime ayon sa mga officials ng Iran. Isa pang breaking news mga kaibigan na marahil ngayon mo lang ito narinig sapagkat si Ayatollah Ali Khamenei ay pinapaaresto na. Ang tanong, ano ang kanyang ginawa na nagtulak upang siya ay arestuhin? At sino itong aaresto sa kanya? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Sabay like na rin ng videong ito, malaking tulong sa akin yan. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 12, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa mga dagok na nangyayari sa pamunuan ng Iran. Dati nang merong malaking problema ang Iran dahil sa mga sanctions na ipinataw sa kanila matagal na panahon na ang nangyari. Pinahirapan pa ito ng husto nang napaulat na ang kanilang mga nuclear facilities ay winasak ng mga Air Force ng Israel. Pero mas lalo pang nadagdagan ang dagok ni Ayatollah Khamenei nang si President Donald Trump ay mailuklok muli bilang Pangulo ng Estados Unidos sapagkat very bold si President Donald Trump sa kanyang pagkukontra sa Iran upang magkaroon ito ng nuclear weapon. Ginawa nito ang lahat ng kanyang makakaya. May mga verbal ito na banta na kapag hindi susunod ang Iran sa kanilang hinihiling ay aatakihin ito gamit ang kanilang mga fighter jets at B-2 stealth bombers. At dahil sa mga bantang ito, marahil ay ramdam ng mga officials ni Ayatollah Khamenei ang isang napakalaking panganib kung ito ay totohanin ni President Donald Trump. At dahil dito, mismong mga officials na ni Ayatollah Khamenei ang nagbabala kay Khamenei mismo na matatapos ang kanyang rehime kung hindi pagbibigyan ni Ayatollah ang hiling ng United States of America. Dalawang bagay lamang ang ibig sabihin nito. Una ay matatapos ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng isang matinding giyera sa pagitan ng puwersa ng Amerika at ng Iran. Pangalawang posibleng dahilan kung bakit sinabi ng mga officials ni Ayatollah Khamenei na matatapos na ang kanyang pamumuno kung hindi niya pagbibigyan ang United States of America, iiwan na siya ng kanyang mga officials dahil ayaw nilang isakripisyo ang kanilang buhay sa digmaan laban sa United States of America. At ang ating pruweba mga kaibigan ay ang ulat ng The Times of Israel. Kung ating pagmamasdan ng mabuti ang headline na ito, malinaw na sinasabi ritong top Iranian officials. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi isa kundi marami kasi nga officials. Plural, tinawag ito ng kampo ng Israel na rare intervention ng mga officials ni Ayatollah Khamenei dahil hindi lang United States of America ang humihimok sa pamunuan ni Ayatollah Khamenei na ihinto na ang kanilang nuclear project, kundi mismong ang kanyang mga tauhana. Ngayong araw na ito mga kaibigan, April 12, 2025, Sabado, nakatakda ang puwersa ng Amerika at puwersa ng Iran na magtatagpo sa Oman. At pag-uusapan nito ang kanilang nuclear program. Kaya hindi na pinatagal ng mga officials ni Ayatollah Khamenei na udyukan ang mga pag-iisip ng mga negotiators ng Iran upang sumagi sa kanilang pag-iisip na talagang kinakailangan ng ihinto ang nuclear project ng kanilang bansa. Ayon sa ulat ng The New York Times, matagal na raw na alam ito ng dalawang top commanders ng IRGC. Anong bagay ito? Yun bang kinakailangan na talaga ng Iran na ihinto ang kanilang nuclear weapon project? At noong nakaraang buwan mga kaibigan, mismong si Ayatollah Khamenei ang nagkandak ng meeting at tinipon niya ang kanyang judiciary at parliament at tahasang sinabi nito na ipagpapatuloy ang kanilang nuclear program.
Pero dalawang top officials ang hindi sumang-ayon dito. Kaya ngayon, isa sila sa mga maraming humihimok sa pamumuno ni Ayatollah Khamenei na tanggapin na ang nuclear deal. Sinabihan mismo ng mga top officials ni Ayatollah Khamenei na ang banta ng military action ng United States of America at ng puwersa ng Israel ay lubhang delikadong aksyon. Kung baga, ayaw ng mga top officials na ito na maranasan ang military action ng US at Israel. At sinabihan pa nito si Ayatollah Khamenei na kapag nabigo ang Iran para sa nuclear deal sa Amerika, merong hindi magandang mangyayari sa kanyang pamumuno at sa kanilang bansa. Lalo raw maghihirap ang kanilang bansa. Dati na kasing napakahirap ang kanilang bansa dahil sa mga sanctions na ipinataw sa kanila. Aminado din ang mga top officials na ito na nadagdagan pa ang kanilang kahirapan noong wasakin ng Air Force ng Israel ang ilan sa kanilang mga nuclear facilities. Isa pa sa dagdag gastos ng Iran ay ang pagpupondo nito ng budget para sa mga militanteng grupo gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis. Bilyon-bilyong dolyar kasi ang pinag-uusapan dito. At eto pa mga kaibigan, sinabi mismo ng presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian na kapag sumiklab ang digmaan sa kanilang lugar, magkakaroon ng isang napakalaking water shortage sa kanilang mga syudad at maapektuhan ito ang maraming mga factories, paaralan at mga government offices. Dahil sa mga pahayag ng mga top officials ng Iran at ng presidente nito, nagsalita ang mga analyst. Kaya pala, hindi gaanong nag-e-engage sa mga labanan ang Iran dahil alam nila ang magiging consequences. Nako, siguradong pressure na pressure ngayon ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei dahil magkabilang panig ang nagpe-pressure sa kanya, Amerika at ang kanyang mga officials. Isa pang dagok ang dumating sa buhay ni Ayatollah Khamenei dahil pinapaaresto na ito. Sino ang nagpapaaresto sa kanya at ano ba ang kanyang ginawa na nagtulak upang siya ay arestuhin? Ayon sa ulat ng The Times of Israel, ang bansang Argentina nagnanais na arestuhin itong si Ayatollah Ali Khamenei sa sala na pambubomba noong 1994 sa isang Jewish center. Ang mga prosecutors ng Argentina ay maglalabas ng warrant of arrest upang dakpin si Ayatollah Khamenei. Noong 1989, noong makuha ni Ayatollah ang kanyang posisyon, lumipas ang ilang taon, may pambubombang nangyari sa diaspora Jews. Sa isang pambubomba lamang, 85 ka mga tao ang kumpirmadong nasawi. At ang leader ng panahong ito ay si Ayatollah Khamenei at kasama nito ang militanteng grupo sa Lebanon na tinatawag na Hezbollah. Ang tanong, maaaresto kaya ng puwersa ng Argentina ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei? Ang bagay na yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at gusto mo ang ganitong mga content at kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino, sa ating mga subscribers, silent viewers, sa mga bashers at sa mga members. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.